Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At subayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, minarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi. Ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ng isang lalaking nakasingsing na ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit, at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang mga bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, napahira na ba kayo ng laway? Para sa inyong pahid ng laway? Para sa balis? O kaya kung natinik? O kung ano pa man? Ano? Traditionally, in most societies, saliva is considered as a medicine. Hindi natin makakalimutan na pinahiran tayo ng laway, lalong-lalo na kung yung laway may amoy. Nung ako po ay nabalis, nung maliit na bata ako, hindi ko makakalimutan yung instance na iyon. Ang nakabalis sa akin ay isang matanda na tiyahay ng tatay ko. Nung ako ay nabalis, yung matanda na iyon ay nagnganganga. So yung pinahid sa aking laway, kulay pula. Pero gumaling ako. So that's important, yung paggaling. Kahit ano pa mang method, basta ikaw ay gumaling, yun ang mahalaga. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, narinig natin na ang Panginoon ay gumamit din ng laway. Anong ginawa niya? Dinurhan niya yung kanyang kamay at inilagay dun sa bibig ng lalaki. Yung lalaki, ano yung lalaki? Pipi at bingi. So, ano yung senses na natitira sa kanya? Yung sight. Pwede naman pagalingin ng Panginoon itong taong ito na instantly okay na siya. Pero ginamit niya yung natitirang senses ng lalaki para ipakita kung paano kumilos ang kamay ng Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanya. Ang pinagaling ng Panginoon sa kanya ay yung kanyang pandinig at yung kanyang pagsasalita. At mga kapatid, bakit po mahalaga ito at in-include ni St. Mark sa kanyang gospel? Sapagkat ang isa sa tanda ng pagdating ng Mesiyas ay yung pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Yung mga alagad ni Juan Bautista, tinanong si Jesus kung ikaw ba ang hinihintay namin. Ang sabi ni Jesus doon sa mga alagad ni Juan, sabihin niyo kay Juan, ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pipi nakapagsasalita at ang mga pilay ay nakakalakad. Nung marinig ni Juan Bautista yon, alam na niya yon. Bakit? Yun yung first reading na narinig natin kanina. Yung sinabi ni Propeta Isaías na ang tanda ng pagdating ng Mesiyas ay yung pagpapagaling ng ating mga karamdaman. Of course, mga kapatid, dito sa atin, I'm sure wala namang bulag sa mga nagsisimba. Wala ring bingi, wala ring pipe. Marami ng gamot at marami ng lunas sa mga sakit na ito sa kapanahunan natin ngayon. Pero mga kapatid, isang magandang point na dapat nating tingnan sa atin pong mga binasang kasulatan, we should reclaim our senses for Jesus. We should reclaim our senses for Jesus. Kamukha po ng ginawa ni Jesus sa lalaking ito
na pipi at bingi na ibinalik niya ang senses. Tayo naman na mga wala namang diferensya sa ating mga senses, kinakailangan ibalik natin ang mga senses na ito sa pagmamay-ari ng ating Panginoon. Grace enters through the senses, through our eyes, through our ears, through our speech. But sin also enters through our senses. Narinig niyo na mga kapatid yung salita na, hindi ko alam kung ano yung sequence nito, pero see no evil, hear no evil, speak no evil. Hear no evil, speak no evil, see no evil. Any which way you want. Ibig sabihin mga kapatid, huwag nating hahayaang maging daan ng kasalanan yung ating mga senses. Bakit? Saan ba lahat ng papunta? Itong paningin natin, yung naririnig natin, nakikita natin, sinasabi natin. All this goes through our hearts. Everything. Jealousy, one of the 7 capital sins, or envy. Paano ba tayo naiinggit? Sa pamamagitan ng ating mata. Paano ba tayo nakakapag-isip ng masama sa ibang tao? Sa pamamagitan ng ating pandinig. Paano ba tayo nagkakaroon ng rift sa iba? Sa pamamagitan ng ating mga sinasabi. And every one of us, including me, is culpable of that. Lahat tayo mga kapatid ay nakagawa ng masama dahil sa pamamagitan ng ating mga senses. Kaya po mga kapatid, reclaim our senses for Jesus. Maging daanawa ng biyaya at grasya yung ating mga nakikita, yung ating mga naririnig, at yung ating mga sinasabi. Mga kapatid, sa linggo pong ito, panalangin natin na sana yung mga tinitingnan natin ay yung gustong makita ni Jesus. Sana yung mga pinakikinggan natin ay yung gustong marinig ni Jesus. At sana kung ano yung mga sinasabi natin ay yung mga gustong sabihin ng ating Panginoon. Meron pong kanta na kinakanta, yung based sa panalangin ni St. Francis, Lord, make me a channel of your peace. Make me a channel. Ano ba sa Tagalog ng channel? Hindi yung istasyon sa TV. Yung channel, daluyan, alulud. Alulud ng biyaya, daluyan ng biyaya. Sa pamamagitan ng ating mga nakikita o tinitingnan, sa pamamagitan ng ating mga narinig o pinakikinggan, at sa pamamagitan ng ating mga sinasabi. Ito po ang ating pagnilayan sa linggong ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat panalangin po, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at hukom, sang mumulat. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan, lalo na ang mga pari at namanata sa Diyos, naway maibahagi nila ang kabutihan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang pamahalaan, naway maging bukas ang pandinig at puso sa hinaing ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi,
Naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawan laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makaisa sila, mga banal sa pagpupuri sa Diyos sa kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, itaas natin sa Panginoon ang ating mga sariling panalangin. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Si sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin
sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalakas at iyong binubuhay. Paging dapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang taglay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina.